Panginoon. Minsan magbigay po tayo ng papuri at kung po tayo mababangon na magbigay po sa salamat sa ating Panginoon. Minsan pa ang Diyos, salamat sa kayo sa umaga na ito. Awitin mo, hindi ako mapapagod. Hindi ako mapapagod na magpuri sa iyo. Lord, pagkat ito ang nais. Pagkat ito ang nais na kaluluwa ko. Hindi magsasawa. Hindi magsasawa.
pagsubok, sa kabila ng aming mga struggles, O God, ay patuloy, O Diyos, sa pinapakita mo ang kabutihan mo. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, hindi kami magpapapigil na purihin ka, Panginoon. Hindi kami mapapagod na awitan ka. Sambahin ka, Panginoon. Minsan pa nga mga kapatid sa oras na ito, sa iyong puso mo, Spirit mo, sa pupuri natin sa Panginoon ngayong mga gabi ito. Dahil ang pangalan ng Panginoong Jesus, siyang tataas natin, siyang itatanghal natin sa umaga na ito. Lord, sa oras na ito, Diyos, marapat, Panginoon, kasi namin ialay ang lahat ng papuri at pasasalamat namin. At sa buong taon na dana ito, Lord, di mo kami hinayaan, di mo kami pinabayaan, Panginoon. Kaya Lord, karapat-dapat ng purihin. Minsan kami pumasok, Panginoon. Saan mo gagaling? Saan mo gagaling ang tulong mo? Panginoong Jesus.
bawat buhay namin, O Diyos. Salamat, Lord, dahil sa mundo na ito, napagtagumpayan namin, nakasama namin ikaw, Tuhan. Yan man, Lord, sa oras na ito, ikaw pa rin siyang makarangalan, may taas o kapurihan sa umaga na ito, Panginoon. At sa'yo namin marapat na ibalik ang lahat ng papurit para malasundan. Sa pangalan ng Panginoong Isus, ang lahat pa rin sabi na, Amen. Tagalin pa, purihin ko ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Rodel. Yan, purihin po ang Panginoon. Good morning po sa bawat isa. At syempre, ngayong December, unahan ko na po kayong bumati ng Merry Christmas. Yan. Ito po, alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Siguro hindi ko alam, hindi ko mabilang kung ilang simbahan na po yung nalipatan po natin, kuya dyan. Pero ito po, sa loob ng isang taon, marami po tayong mga naka-fellowship, marami po tayong nakasama, at marami po tayong mga na-encounter na iba't ibang klase ng problema. At makita po natin yung iba't ibang mga sakripisyo ng ating mga pastor. Amen po. Ngayon, sa loob ng ngayong taon, i-evaluate po natin yung mga nangyari sa lahat ng mga sitwasyon po natin, mga samahan po natin yung mga naka-full time, mga kapastoran po natin. Marami po tayong pwedeng ikwento. Marami po tayong pwedeng banggitin sa mga nangyari sa buhay po natin. Pero ito po, gusto ko lang pong magbigay ng maikling mensahe po na sa loob ng isang taon, marami po tayong pwedeng i-impart o banggitin madalas sa mga taong na-encounter natin. Pero ito po alam niyo po, ang gusto ng Lord na i-count po natin yung mga blessing na natatanggap po natin from time to time sa lahat ng bagay o kahit nasa part na hindi magandang sitwasyon. Ang gusto ng Lord, lagi nating i-count yung blessing na ibinibigay ng Diyos para sa atin, sa pamilya mo, sa ministry mo, at sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Alam niyo po, naalala ko po tuloy yung kanta. Kami nga po mag-share nga daw po dito bago mag-start po yung pinaka-service po natin. Naalala ko po yung kanta na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Naalala ko tuloy, nung naalala ko yung kantang yun, paano naman yung mga malulungkot? Paano naman yung nakaka-experience sa ibang nagiging masaya pa kaya sila? Meron po dito sa Psalms 126, chapter 1 hanggang verse 3. Basahin ko na lang verse sa Tagalog. Sabi niya po rito, nang dalhin muli ng Panginoon yaong nangangabalik sa Sion, tayo ay gaya niyaong nananaginip. Verse 2, nang magkagayoy, napuno ang bibig natin ng pagtawa at ang dila natin ng awit. Nang magkagayoy, sinabi nila sa gitna ng mga bansa, ginawan sila ng Panginoon ng mga dakilang bagay. Verse 3, ginawan tayo ng Panginoon ng mga dakilang bagay na siyang ating ikakatuwa. Banggitin ko lang po dito sa English version. Dito po sa verse 3, sabi niya, the Lord has done great things for us, whereof we are glad. So dapat maging masaya po tayo dahil binigyan tayo ng mga dakilang bagay ng Panginoon. So sa atin po, ang mensaheng may bibigay ko po sa atin, especially po dito sa Rema, lagi lang po natin i-appreciate po o maging lang po tayo, grateful lang po tayo sa lahat ng bagay, ano man yung sitwasyon po natin, ano man yung mga bagay na siguro nakakapagpagulo sa isip mo, paano yung ganito, sitwasyon mo sa pamilya mo, magandang pinapaalala sa atin ng Panginoon na binigyan tayo ng mga dakilang bagay para dahilan ito para patuloy po tayong magpasalamat. Amen po. So lagi lang po nating ugaling maging masaya at pairalin po o babanggitin po natin sa lahat ng mga kasamaan po natin, kapatiran po natin na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bakit? Kasi nga sapat na yun po yung ginawa ng Diyos po sa atin. Sapat na po yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin. At ito po ang dahilan at paulit-ulit po natin na magbibigay ng lakas, magbibigay ng tulong, magbibigay ng tibay ng ating pananampalataya. Amen po. So, ilang po
Muli po, bumabati po kami ng Merry Christmas po sa bawat isa at purihin ang Panginoon. Patuloy lang po nating i-appreciate yung kabutihan na ginagawa ng Diyos sa atin. Count your blessing. Amen po. Dahil mabuti ang Diyos. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Tinatawagan ko po si Pastora Iya po. Good morning po. Good morning po sa lahat, maging po sa mga outreaches natin sa ngayon po na kasama natin na nagse-celebrate po ng Christmas. And next week for sure, another celebration. Merry Christmas po! Tignan naman natin yung katabi natin. Ayun po. So, Merry Christmas po sa bawat isa. Anyway, patapos na po ang month na ito ng December. Next year, another year po, 2024 na po. So, sa taon po na ito, ang isa lang po sa nakita nating lahat for sure. And sa akin po personally, nakita ko po kung paano tayo sinamahan ng Panginoon na sa taon na ito tayo po ay kagaya nga kanina doon sa awit po natin sa worship na saan man gagaling ang tulong natin. Walang iba po kundi sa Diyos lang. Tapat ang Panginoon na lagi siyang handa na tayo po ay tulungan sa anuman po na pagkakataon sa buhay po natin. Basta tumawag ka sa Lord, ang Panginoon andyan po para tumugon sa ating pong pagtawag sa Kanya. Anyways, meron pong isang verse po akong banggitin na tayo, palagi po tayong tumatawag sa Panginoon. Pero dito po, sa verse na ito, makikita po natin na ang Lord po, actually, siya po ang, yung nagbigay po sa atin ng, yung pagtawag na yung favor ng Lord sa atin, andyan always, na kailangan lang daw po natin na, kumbaga kunin. Sabi niya po dito sa, sa aklat po ng Romans, sa chapter 11 po, sa verse 29, sabi niya, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ulitin ko po, sabi niya, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Doon sa English na version niya, sabi niya, ang Panginoon, sabi niya, basahin na lang po natin, maiksi lang naman, para, lang po, compare, dito po. Then sabi niya, for the gifts and calling of God are without repentance. Sabi niya, doon daw po sa gifts, andun po yung favor ng Lord sa atin, na yun po ay nakahanda na para sa atin, binigay na ng Panginoon para sa atin. Pero yun sabi niya, for the gifts and calling of God are without repentance. Yung calling po ay hindi lang po yung calling na tinawag ka ng Lord, kundi yan sabi niya doon, andun po yung gifts, yung mga regalo ng Panginoon spiritually, materially, lahat po yan dyan. Pero yung pangalawa po, sabi niya, yung calling ng Lord, yung gifts nandyan binigay na ng Lord. Yung calling ng Lord, yung tinatawag tayo ng Panginoon na kunin natin. And then yung po invitation ng Lord, dun sa favor niya, na kunin po natin. Hindi lang po always na andun yung reward sa atin ng Lord, kundi andun yung favor sa atin ng Lord. Sa year po na ito ng 2023, naranasan po natin for sure, personally at sa ating mga simbahan, sa ministry natin, na yung favor ng Lord always po nandyan sa atin. Dito po sa Rema, doon ang favor ng Lord sa bawat sa atin, na pagkatiwalaan ka ng ministry, na kahit po tayo, maaaring sabihin mo, Lord, hindi ako ganun kagaling, hindi nga ako ganun karunong,
lalo na po sa pagtuturo, marami po sa atin at halos lahat siguro na kapag ikaw ay tinawag pa rin sa unahan, hindi mo maiiwasan yung pakiramdam na nahiya ka, parang alangan ka na kasi hindi ako kasing galing ng iba. Pero andun yung favor ng Lord sa atin na binibigay po sa atin ng Panginoon na makapaglingkod po sa Kanya. And sabi niya, sapagkat ang Diyos ay hindi magbabago ng isip tungkol sa Kanyang mga kaloob at pagkatawag, yung kaloob, yung gifts. And sabi niya doon po yung invitation po ng Lord sa atin, yung calling na kunin mo para kumbaga po lasapin natin, enjoy po natin. Masarap maglingkod sa Panginoon. Sa 2023 po na ito, na taon na ito, maaari pong lahat tayo is nakaranas ng struggle sa ministry natin. And sa atin po, sa buhay po natin personally. Pero makikita po natin ang pagsama ng Panginoon na hindi nagbago kailanman ng Panginoon. Sabi niya, without repentance. Ang Lord, sabi niya sa Numbers 11, verse 19, hindi po siya nagbabago sa kanyang pangako sa atin. Ang sinabi niya ay tutuparin niya. Ngayon sa atin po, another year po, 2024, I believe po, patuloy na sasamahan tayo ng Panginoon at mas makita pa po natin kung ano ang kabutihan ng Lord sa atin. Always lang po tayo na huwag magsasawa na tumawag sa Diyos, magtiwala sa Panginoon. Lalo na po sa panahon na sabi nga Lord, hindi ko na to kaya. Ang Panginoon, andyan po para siyang tumulong sa atin. Sabi nga po ito, doon sa, may mga bagay, sabi nga yung favor. Sabi mo sa katabi mo, favor. May mga bagay po na para sa'yo lang kasi anak ka ng Diyos. Yan. Pero may mga bagay na para sa'yo lang din kasi naglilingkod ka sa Panginoon. Meron pong dalawang tatay. Yung isang tatay, mayaman siya, napakayaman po niya, pero ang anak niya, salbahe. Ayun. Kumbaga, hindi okay na maging anak, hindi mabuting anak. Pero yung isang tatay naman, mahirap siya, napakadukha niya. Pero meron naman siyang napakabait na anak, masunurin, kumbaga mapagmamalaki mo, ganun. Ngayon, dumating po ang time na magkausap yung dalawang tatay na ito. Ang sabi nung tatay na mahirap, dun sa tatay na napakayaman, kinukwento nung tatay na salbahe yung anak niya, hindi mabuti, masama. Ngayon, sabi ng tatay na mahirap, pwede bang yung kayamanan mo, ipamana mo na lang sa aking anak pag namatay ka? Ngayon, ang sabi po nung dahil siya naman po ay mabait, sabi nung tatay na mahirap, dahil siya ay mabait, mabuting anak, deserve niya na ipamana sa kanya yung meron ka. Pero alam niyo po, ang sabi nung tatay na napakayaman at may salbahing anak, hindi mabait, hindi mabuti. Pero sabi niya, kahit ganun yung anak ko pa rin siya. So ngayon po may mga bagay sa atin sa buhay natin na sa paglilingkod natin, dumarating po ang time, nagiging unfaithful tayo minsan. Lahat po tayo, for sure. Dumarating ang time na sa ministry mo, maaring, hindi na yun ang pinapagawa sa'yo ng Lord Pero pinipilit mo na itong gawin kasi yun ang gusto mo. Dahil ito yung mas madali, parang ito yung mas okay. Sa tingin natin, madalas, may time po na hindi natin naiintindihan. Ito ang plano ng Diyos, pero gusto mo ito Ngayon sa atin po, may mga pagpapala po na nakalaan para sa atin. May mga pabor ang Lord, may mga nakalaan ang Diyos para sa atin. Dahil ikaw ay anak niya, at dahil ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, taste and see that the Lord is good. Sa taon na ito, I believe, natikman po natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. And sa next year, matikman po natin natin. God bless po. Merry Christmas sa ating pong lahat. Ay, tinatawagan ko po si Pastor Jenny. Magandang umaga po sa bawat isa. Share ko lang po yung verse sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9. Sabi niya, we are hard-flexed on every side but not crushed.
perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Therefore, we do not lose heart, though outward we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Alam niyo po, alam ko familiar tayo sa kantang to, praise pa to nakanta na, basta, dumaan ka sa iba't ibang sitwasyon. Sa amin po, personally, ngayong taon na to ay puno ng ups and downs. Kasi, basta, from January to hanggang ngayon, ups and downs siya. Bakit? Una, sa grace ng Lord, nakatapos na ako. Grace ko ng Lord, tapos na yung ko. Though nakatapos ka, nawalan ka naman ng trabaho. Paano ba yun? Diba? Siyempre, ganun talaga, move on sa next Pero, tapos nawala yung sasakyan namin. I mean, in sense na nawala na, nasira. Ganyan. Ang dami kang dinadaanan, pero alam niyo po, although dumadaan ka sa iba't ibang struggle, kabi-kabila, pero alam mong may kapayapaan sa heart. Bakit? Meron po tayong Diyos na pinaglilingkuran at yung Diyos na pinaglilingkuran po natin ay buhay. Yun po ang maganda. Alam niyo po, hindi lang po ako, alam ko po, kanya-kanya tayong mga dinadaanan sa sa buhay na to, pero alam niyo po, ang Diyos natin ay matapat. Always merong pag-asa. Tingnan mo yung katabi mo. Halata bang may problema? Hindi. Kasi meron tayong Lord. Yun ang kaibahan po ng isang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Ang Kristiyano ay parating masaya. Mawala na kasimang. Diba? Hindi halata. Bakit? Alam mong hindi pa tapos ang Lord. Amen po. Patuloy lang po tayo. Ngayon po, 2023, matatapos na. Ilang panahon na lang, 2024 na. Pero patuloy natin napapatunayan na ang Diyos natin ay tapat. At oo, dumadaan sa mga struggle, pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang Diyos. Kapit ka lang. Tuloy lang tayo. Diba? Tingnan katabi mo. May Lord dyan. Parang ang lungkot natin. Sa inyo po, kanya-kanyang outage tayo. Mamaya magkakainan kayo dyan. Kami din dito. Pero tuloy po tayo. Maging excited po tayo. Kasi ang Diyos natin ay buhay. At may magagawa siya sa sitwasyon po natin. Merry Christmas po sa bawat isa. Good morning. Mary, pakisabi sa katabi, masaya daw. Yan. Merry Christmas. Okay. Ito naman, share ko lang po ng konti. Pagka-Christmas kasi, raya ka naalala yung pag-ibig ng Lord, diba? Yung ginawa niya sa atin. Siyempre, ang sabi ng Bible, diba, naparito yung anak niya para bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Yan ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon. Kaya walang dahilan para ang mga anak ng Diyos ay maging malungkot. Dagdagan ko yung part na yan. Pangalawa, sabi niya, binigay niya si Jesus sa atin para sa ating kaligtasan. So naparito siya. Nung araw ito yung inabangan ng mga Israelita nung unang panahon. Nung dumating siya, ito yung every Christmas. Wala pang December Diba? Nararamdaman mo na yung pagka dumating na yung birth. Diba? Ay, Christmas na. May ilaw na. May mga, diba? Na lagi nating nakikita sa paligid. Ngayon, isa ito sa pinakaabangan ng lahat. Na pagpasko, magiging masaya. Magiging, pakisabi sa katabi, bati-bati. Ba't ba tuwing Christmas lang magbabati? Dapat hindi. Pakisabi sa katabi, amen po? Kasi ito yung dahilan, ito yung pinakita ng Diyos sa atin. Amen po? Ngayon, ulitin ko, ito yung inabangan ng lahat. Ngayon, naparito na siya ngayon. Nandun na siya ulit sa trono ng Diyos. Sabi niya, naparito siya para bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. Binigay ng Ama ang kaisa-isa niyang anak para sa atin, ay tayo magbe-benefit dun. Amen po mga kapatid. Ngayon, sa buhay ng bawat isa natin, inaabangan natin lahat ito. Pero may isang inaabangan ulit natin
na siya ulit ay babalik. Nung time na 2,000 years ago, naparito siya, pero ngayon ang inaabangan na natin ay yung isa sa inaasahan o isang pag-asa ng mga anak ng Diyos ay muli niyang pagbabalik. Ay anong kailangan natin gawin? Mamuhay ng tama, mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, mamuhay ng ayon sa kanyang plano. Kasi magiging walang kabuluhan yung pagpunta niya rito kung tayo rin ay hindi mamumuhay ng ayon sa kanya. Amen po? So yun ang inabangan natin noon. Ngayon, may isa pa tayong inabangan. Ngayon, ang isang kailangan natin gawin, sabi niya, mamuhay ng tama, walang maging presentable tayo pagdating ng Panginoon. Kung paano ka nagpe-prepare ng gift mo, inaayos mo yan sa Pasko, ay siya ay muling babalik para tayo naman ay yung kailangan maging maayos sa kanyang harapan pagdating niya. Nakuha po ba natin mga kapatid? At ang isa pa, last na po, binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Ano pa ang kaya niyang, ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Tatandaan po natin yan. Ibigay niya ni kaisa-isa niya, pinakamahalaga sa kanya. Ngayon sa pinagdadaanan mo kapatid, ano ang hindi niya pa kayang gawin para sa iyo? Walang imposible sa Panginoon. Ang imposibleng bagay ay magiging posible lagi. Amen po mga kapatid. So Merry Christmas po sa bawat isa na narito at sa mga nasa outreach po natin. Ulitin ko po, Merry, maging masaya. Yan, maging masaya po ang pagdiriwang natin ng Paskong ito. Amen po. Ayan, so tinatawagan ko po, God bless po sa inyo, tinatawagan ko po si Pastora Leia. Ayan, amen po. Parang lungkot naman natin. Smile! Diba? Kasi ang Christmas is, kaya nga Christmas, diba? Christ is love. Christ is the great provider. Christ is forgiveness and faithfulness. Diba? Bakit natin laging diniriwang yung Christmas? Kasi inaalala natin, no, yung ibinigay ng Ama ang anak sa sanlibutan para magbigay ng kaligtasan at pag-ibig ng buong sanlibutan. Amen. Alam niyo po, hindi po tayo makapaglingkod ng walang pag-ibig sa puso. Alam niyo po, i-share ko, John 3:16. Bakit? Dapat po lahat tayo, taon-taon, lagi-laging naboborn again. Kasi binigay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Amen. Para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Love ay nagbunga ng ibinigay ng Ama ang kanyang anak sa sanlibutan para ang pag-ibig natin ay maibigay natin sa mga kaluluwang nag-aantay ng kaligtasan at pag-ibig. Amen po. So, ngayong Christmas, alalahanin natin na Lord, binigay ng Diyos ang anak para sa pag-ibig. Kahit ikaw, ako mismo ay hindi kaibig-ibig. Amen po. Kaya tayo po, minsan may time na hindi nahihirapan kang magmahal. Kasi madaling magmahal pag gusto mong mahalin. Pero ang mahirap, yung gusto mo siyang mahalin, pero hindi siya karapat-dapat mo siyang mahalin. Gets niyo ba ako? Gets niyo po ba ako yung nasa ano? Kasi ang love po ay hindi po yan agad dumadating. Pero kailangan ipasok mo sa puso mo katulad ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, na dahil sa atin, dahil sa pag-ibig niya sa iyo, andun siya sa krus. Amen. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Pero ikaw, alam niyo po, pag Christmas, sabi nga ni Pastor ninyo, parang dapat lumalambot yung puso. Di ba lumalambot yung puso natin? Pati bulsa nyo lumalambot. Amen? Totoo yun. Di ba? Pag Christmas na. Lalo yung mga nagtatrabaho, ano bang inaantay natin?
Di ba? Bonus. Ba't ka binibigyan ng bonus? Kasi mahal ka nung amo mo. Hindi ka niyang bibigyan kung hindi ka mahal. Kaya, sana po ngayong Christmas, 2023 is a past. Pero 2024 is the present. Past is past. He never be come back. Okay po? Pero, yung 24 na haharapin mo ngayon, yan yung bagong pag-ibig na ibibigay sa iyo ng Diyos. Ano ba yung unang pag-ibig mo sa Diyos? Diba? Ano ba yung, alam niyo po, kagabi super busy po kami lahat. Sabi ko, Lord, magsasalita, ano ba ibibigay ko? Ang gusto ko lamang pong ibigay ay yung puso ko na kahit minsan hindi po matanggap ng iba. Pero andito po ako, ready magmahal sa mga kaluluwa at sa kaligtasan ng mga kaluluwang pinagkatiwalang na ministry po sa bawat isa sa atin. Love is Christ and we have to love and forgive and forget. Yun lamang po, and praise the Lord po. God bless po. Para hindi kami magkapatid. Ako daw. Ay, go daw. Yung mic niyo po. Ay, yung mic. Hindi ako sanay may mic. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa at yung pong mga nasa Facebook Live po natin dito sa Rema. Merry and blessed Christmas po sa bawat isa sa atin. Ayan, so ngiti-ngiti naman tayo. Mamaya may kainan. Yan ang po ang ano ng Christmas yung mabubusog. Ayan. So, praise God kasi po tayo ngayon ay pinagsama-sama ng Panginoon para muling i-appreciate sa Lord, para muling alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa isang buong taon. Ano po? At ito po ay isang time mo para muli, I don't know kung yung iba kasi sa church namin, before end of the month, kailangan nakapag-prayer and fasting ka. Kailangan nakausap mo si Lord na, Lord, sa isang buong taon ay nakausap kita, napasalamatan kita, at narinig ko. At the end of the month, year, at the end of the day ng December 2023 ay binigyan mo na ako ng vision. Binigyan mo na ako ng panimulang gagawin ko. And it is the guidance of the Holy Spirit na kinakailangan siya ang magbibigay sa atin ng guidance kasi without Him, wala siyang iniwan kundi ang Holy Spirit po na iniwan niya dito sa atin. At sa pagbabalik niya ay madatnan niya tayo na nakasunod sa tuntunin o layunin o yung lakarin ng banal na espiritu sa atin. Kaya nga sabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 18, ayon sa kagandahang, sabi niya, loob ng Diyos. Yan. Pakisagot na lang yung nasa baba. Okay, so sabi niya, ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo, sabi niya dito, sa paglago sa kabutihan. May nag-lista. Kailangan daw ng party. Pakibaba na lang po sa baba. Ate Lea. Sorry po Hindi ko Okay po, so dito po tayo. Sabi niya po, ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan, at sa pagkakakilala sa ating Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Patuloy po tayong nire-remind ni Lord dito na ang sabi niya, nandoon po kasi yung katulad ng sinasabi niya pag December o kahit na sa pagpapatuloy natin, patuloy natin kasi nararanasan ang pag-ibig ng Diyos, ang kagandahan ng puso ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin na ating tutularan at susundan. At sabi niya, huwag hihinto. Keep on running and magpatuloy lang po tayo. Kasi sa bawat
umaga, ay sariwa ang salita ng Panginoon. Sa bawat gagawin natin, meron siyang sinasabing, go, patuloy lang, dahil tayo ay patuloy niyang inire-raise sa parada ng tagumpay. Kasi wala namang ibinigay sa atin ang Panginoon, kundi ang katagumpayan. Yun ang gusto niyang marating natin. Kasi He is a victorious God. At ang sinasabi niya rito, magpatuloy sa paglago. Kaya hindi na pwede ngayon, hindi na uso ang backsliding o pagtalikod o pag-iwan sa gawain ng Panginoon. Kasi eto na yung time na talagang hahabulin mo na. Kasi hindi lang malapit o nandyan na. Eto na si Lord. Anytime. Pwede na siyang dumating. At ang sabi niya lang, magpatuloy lang kayo. Paglago saan? Kabutihan. Kasi dun sa kabutihan, nandoon yung kalooban ng Diyos para maisabi niya sa'yo, well, kung ginagawa mo yung kabutihan na para sa Panginoon, maririnig mo ang tinig ng Diyos. Amin po. Kailangan kasi naririnig natin kung ano yung gusto ni Lord at hindi yung gusto natin. Amen po. Sa paglalakad po natin sa pinagagawa ni Lord sa atin. But bottom line is the soul. Yan ang gusto ni Lord. Kaya nga palagi tayong manganganak sa panalangin para merong kaluluwa at magpapatuloy ang kanyang gawain. Amen po. At sabi niya po dito, sa pagkilala sa ating Panginoong tagapagligtas, sabi niya ganon, yung paglago at ng kabutihan, pagkakilala, kayo, Lord, more tayong mag-aaral. Kaya nga palaging nagpapatuloy ang camping, ang training, ang Bible study, ang Sunday service, ang soul winning, ang midweek, kung ano bang gawain ng Panginoon, maging magpursige pa tayo. At yung level mo ngayon, gawa ka ng chart mo, kasi ako gumagawa ko ng chart ko, organizational chart in myself, sa akin, ano ba na-accomplish ko, ano ba ang narating ko for this year. My prayer is okay, my fasting is okay, my tithes is okay, my partnership, my wisdom is okay. So kasama na rin yun. And yun po, and then Lord, magpapatuloy ako. Sabihin nga natin, magpapatuloy ako. So never give up, don't give up. At yung pagmamahal ni Lord, kasama natin yan. Amen po. At sabi niya, ang kapurihan ay sa Kanya magpakailan paman. At hindi po sa atin yon. Sa Kanya po lahat ng glory. Amen po. Napakasarap magmahal si Lord. Kaya tayo na nagpapatuloy. Amen. At kung nararanasan mo yon, yung pagmamahal na yon, never give up. Magpapatuloy ka pa rin na abutin yung perpektong kalooban ng Diyos para sa atin dito sa Rema. At madadagdagan pa tayo. Marami pa tayo. Amen po. Dadami pa tayo. Pero be alert. Kasi po, may distraction. Ang kaaway, napaka-bilis niyang mag-distract. Amen po. Pero, if you are covered, ng banal na espiritu at ikaw ay, yung presensya ng Diyos, ramdam mo. Alam mo, hindi ka nga puntahan ng kaaway eh. Pero pag alam niya na ang dali-dali mo lang i-distract, pupuntahan ka niyan. Pero kailangan natin ilaban. Kaya nga, fight the good fight of faith. Amen? So, yun lang po. And blessed Christmas sa ating po lahat. At mag-enjoy po tayo hanggang sa pinakahuling araw ng 2023 and 2024. Thank you, Lord, for the more vision and mission na ating gagawin dito po sa Rema. God bless po. So, magandang umaga po. Merry Christmas. Tapos na yung service natin. No, matitipid yung mga speaker natin. Kasi hindi naman po ako magbibigay ng mensahe. Ikaw, close ko. No, yung open nila, ako ang closing. Kaso, alas 10 pa lang. Tapos na, no? Susunod dito, kainan na. No, pagkatapos natin magkainan, alas 12 na, kakain tayo ulit.
No, ngayon dito hanggang umaga lang naman po ang service natin ngayon dito sa Rema kasi ito na yung service ng buong araw. Pero kami po dito sa Maynila, dito sa Maseda, kami po ay mag-exchange gift. Meron tayong kami yung nga lang hindi kayo kasali, no. Nagbigay kami ng merong criteria rito sa exchange gift, bawal ang sabon at dilata. No, bakit? Kasi elementary pa lang ako, parang awa niyo na. Walang katapusan, walang kamatayang delata. No, hanggang sa dumating nga yung time na nagbiro-biro na lang ako dahil sa bing gano'n ay delata. Ang ina-expect nila, sardinas, diba? Sinadya ko po tomato sauce lang. Para lang maiba. No, so mamaya yan. Tapos sa 17, Christmas party naman ng the rest, no? Bibigay tayo ng mga bonus. Bonus. May trabaho ba tayo? Meron, may trabaho tayo sa Panginoon. Ito po yung appreciation sa atin ng simbahan. No? Alam niyo, yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi naman mababayaran yan No? Gagantimpalaan tayo ng Panginoon kasi sa Panginoon mo ginagawa. Ngayon, itong mga bonus natin ay appreciation sa atin. No, kaya maging thankful tayo. In everything give thanks. Sa lahat ng sitwasyon, maging mapagpasalamat lang tayo. Ngayon, buksan na nga natin dito sa Bible natin yung Lucas chapter 2. Mag-exhort na lang po ako, magturo akong kaunti para medyo humaba tayo. Hindi naman tayo abutin ng katulad ng camp. No? Tuloy mo lang, Kuya Etienne, kasi kakanta tayo ng... Ano pong magandang kanta rito yung... aawitin ko ang kabutihan mo, no? Okay po, dito sa sa Lucas chapter 2, ito yung kwento ng pinanganak si Jesus. No? Sige, simulan po natin dito sa verse 1. Isa-isahin natin to. Parang dito po sa Maseda, nakita ko isa lang ang may regalo. Saan ba yung mga regalo nyo? Di ba dapat nandito sa may Christmas puno? Dito, hindi naman Christmas tree ito Ano to, kawayan. No? Dapat balandara dito yung mga regalo natin. Meron bang riyan? Sige, mamaya na lang. Okay, verse 1, sabi niya, isinilang si Jesus. Verse 1, chapter 2 po ito. No, makipagbukasan po kayo, sundan niyo po ito. Sabi niya, nang panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo. Parang impyerno no? Ang spelling imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Serino na ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea, ang kanyang ang bayang sinilangan ni Haring David sapagkat siya ay mula sa angkan ng lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala na si Maria na ang kanyang magiging asawa na nooy kagampan. So magkasintahan pa lang sila rito. No, magiging asawa pa lang. Okay. Ngayon, at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Walang iba kundi si Jesus ito. No, magkasintahan pa lang sila. Ngayon, kaya alam niyo po, may sinasabing gano'n na sa ang pag-aasawa daw ni Maria at ni Jose, ang bunga ay si Jesus. No, hindi pa lang sila kasal, andun na si Jesus, no, nagpakita sa kanya yung anghel. Okay, sabi niya, at sinilang ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban. Ngayon, may purpose ito Bakit sa sabsaban? No, bakit sa sabsaban? Hindi sa maternity clinic. Bakit hindi sa ospital? Actually, naghahanap sila ng matutuluyan ng inn. Wala silang kamadronang dala No? Bakit sa sabsaban? Kumbaga napaka-yaman ng Diyos. Pag-aari niya lahat.
Ngayon, isisilang ang pinaka-importanting, sabihin natin, tao. No? Both God and man, si Jesus, ang pinakamahalaga. Bakit hindi nag-provide ang Diyos ng tirahan? Alam naman natin yung kwento eh. Bakit doon sa barn? Bakit doon sa sabsaban? Kulungan ng mga hayop? Bakit? Hindi ba niya pag-aari lahat? Alam niyo nga, may isang kanta eh. Sabi niya, pinalaki niya yung puno na alam niya doon ipapako yung anak niya. Siguro may mga pumuputo ng puno ron, pero habang maliit pa yung puno, iningatan ng Diyos yun. Bakit? Kasi, kumbaga, yung he grew the tree na kung saan ipapako yung anak niya, inalagaan niya, binantayan niya, may purpose yung punong yun eh. Nung hirap kaya, no, nag-aalaga ka ng puno na alam mo doon ka mamatay. Ngayon dito, bakit sabsaba? Napakayaman ng Diyos. Meron ba sa atin ganun kahirap na pinanganak? Sino ba sa atin dito? Ewan ko po sa Facebook, no? Meron ba sa inyo na pinanganak sa sabsaban dahil sa sobrang hirap? Palagay ko, wala naman, no? Dito, ito pinaghandaan ng Diyos eh. Libo-libong taon na nung bago palikhain ng Diyos ang mundo, nag-usap na silang tatlo. Sino ang Ama, Anak, Espiritu Santo na si Jesus ang magiging tagapagligtas ng mga tao. Di pa nga nililikha ang mga tao eh. Ngayon, hindi kaya nasa isip ng Diyos, nasa plano ng Diyos yung kung saan ipapanganak? Bakit parang na-neglect ata? Parang napabayaan, parang hindi pinansin ng Diyos. Mali po tayo sa kaisipan niyan dahil ito pong kwentong ito, kasaysayan na ito, ay pinag-isipan ng Diyos. Kung titingnan niyo po dito sa kwentong ito, nagkakatok sila eh. Na sa mga sa mga hotels, ganon, na naghanap sila ng pwedeng, kasi nga buntis, mga anak, nakapanganakan na niya. Pero walang pumayag, walang nagpatuloy kasi nga, puno. Kasi nga, yung papalista sila, nagpapatala. Bakit kaya ganon? Alam niyo mga kapatid, ito po yung isang mystery na dapat makita po lahat ng mga Kristiyano na ang Diyos po ay nagsasara ng pinto minsan. Na hindi niya papayagan na parang ganito, nag-apply ako dito sa school na to, hindi ako tinanggap. Bakit Lord? Nag-pray naman ako ah. Hindi mo ba alam na kaya hindi ka tinanggap riyan kasi merong mas maganda na nakalaan para sa iyo. Meron po ako isang kakilala na nagpe-pray siya na mag-abroad siya dito sa Europe. No? Pa-pray siya ng pa-pray. Sabi niya, pa-pray request, ma-approve na yung yung pag-abroad ko, ganyan, ganito, ganyan. At marami siyang pangako na kapag nagpatayo tayo ng simbahan at nandun na ako sa Europe, walang problema. Ibibigay ko, tutulong ako. Lagi na walang problema. Pero alam niyo, I think umabot ng 1-2 taon, hindi siya makapasa-pasa doon dito sa Europe. Ngayon, ang hindi po natin alam, baka hindi yun ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po, nang nabasa ko, sa isa sabi niya, yung unanswered prayer. Ano sa Tagalog yun? Unanswered prayer. Isa sa pinakamalaking blessing ng Diyos. Dahil hindi nasagot yung panalangin. No, kasi sa mga ganyang mga bagay, ang prayer po na ginagamit rin ay prayer of consecration. No? Hindi prayer of faith. Prayer of consecration. Sabi niya, sabi ng James, sabi niya, kapag ang dapat mong sabihin, kung kalooban ng Diyos, punta ako rito. Kung kalooban ng Diyos, doon ako magtatrabaho. Kung kalooban ng Diyos. Kasi sabi niya, hangal, hindi mo alam, ngayon mamamatay ka na. Dapat kang prayer mo kung kalooban ng Diyos. No, hindi yung kalooban ko, kundi ang kalooban ng Diyos. Kasi minsan, automatic na yun, na kapag ginusto mo, akala mo kalooban din ng Diyos eh. Ito, sarado yung mga yung mga tuluyan. No, gabi na. Sarado. Ang available, sabsaban lang. Ito lang ang bukas ng pinto. Bakit? Na-neglect kaya ng Panginoon? Balikan ko po yung nag-abroad. Alam niyo, pagdating po niya ron, nasira ng buhay. Sa abroad. Sira ang buhay. Hanggang ngayon, sira. After 20 years, kung di pa ako nagkakamali, sira ang buhay. Mabuti pa, oo nga, sabihin natin, yumaman siya, pero nawala na siya sa Panginoon, which is pinakapangit ang pwedeng mangyari sa iyo. Natalo ka pa ng illegal recruitment. Bakit? Nasira siya eh. Minsan, gusto po natin ng iPhone kahit sira. Yung hindi nagpa-function, hindi mo nagagamit, basta may iPhone ka, akala mo bigatin ka. Gusto mo yung
magandang buhay, mayaman na buhay, masayang buhay, pero wala namang kagandahan doon, walang kasiyahan, bakit sira? No, magtiyaga na lang ako sa Cherry Mobile. No, ina-advertise ko, baka gusto niyo akong bigyan ng Cherry Mobile, no? Kasi pinlag ko yung ano nila. Okay po. Tulad yung nangyari niyo, dahil sarado ang pinto, pinilit niya, ano nangyari? Sa illegal na paraan nakarating siya sa Europe. Ano nangyari? Nasira-sira ang buhay. May pamilya siya rito, napabayaan niya yung pamilya niya, nag-asawa na siya ron, nag-asawa na rin dito, magulo na buhay. Asa na, ito ba yung bunga ng prayer? Ito ba ang bunga ng mga prayer request, yung nasira ang buhay niya sa ibang bansa, at yung mga anak niya dito, sira-sira din ang buhay. Yung asawa niya dito, magulo na. Yan ba ang bunga ng prayer? Kasi nga po, no, nagsara dito, puntahan natin dito. Sabi niya gano'n, dito sa, asan na ba tayo? Ang verse na tayo? Akala ko ba nakasunod kayo? Anong verse na tayo? Verse 4. No? Okay, punta tayo sa verse 5. Kasama na niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Wow, inabutan ka. No? At isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. No? Okay. Bakit? Bakit nga ba? Balik tayo rito. Kasi po, noong unang panahon, ang mga tupa, ino-offer yan, di ba? Kalapati, kahit yung mga baka, ino-offer yan. Ngayon, ang tupa po na ino-offer sa Diyos, hindi po pwedeng wild. Yung mga pinanganak na rin sa tabi-tabi. Ang tupa na kailangan ino-offer sa Diyos ay yung inalagaan. Domesticated. Pinalaki. May nagbabantay. Alam niyo po, alam ni David ang kwentong ito eh. Alam niya ibig sabihin nito, sabi nga niya, the Lord is my shepherd. Bakit? Kasi siya ay shepherd. At inaalagaan niya, pagtatanggol ko, tupa ko. No? Pag subukan mong may leon siyang makita rin, papatayin niya yung leon na yan. Papatayin niya yung bear na yan. No? Kahit pa teddy bear yan, papatayin niya yan. Hindi siya papayag na masaktan ng tupa niya. Something na inalagaan. At kapag ikaw ay mag-o-offer sa Diyos, hindi po pwede yung kahit na silong tupa lang rin. Ang gusto ng Panginoon, yung sobrang ganda sa iyo. Sobrang ganda sa paningin mo. No? Kaya i-offer niyo inyong mga kasintahan. No, isuko niyo. Hindi, joke lang 'yun. I-offer mo yung pinakamaganda sa iyo, yung pinaka close mo, yung pinaka nakukyutan ka, yung pinaka lagi mong hinahag. No, ay ganito po. Yung tupa na katabi mong natutulog. Yung mahalaga sa iyo yun eh. Kasi favorite mo. Yun ang hinihingi ng Panginoon sa offering. No? Hindi yung pila, yung malapit ng mamatay. No, minsan mag-o-offer ka na ibigay na nga lang natin itong TV. Bakit? Hindi na umaandar eh. Bibigay mo sa simbahan yung TV hindi umaandar, pa-repair nyo na lang. O kaya, ay tawagin mo yung pastor. Tawagin mo si pastor. Bakit? Mapapanis na yung ulam. No, hindi ganun eh. Kaya nakukuha niyo mga kapatid. Ito po ang ang mga tupa po na ino-offer sa pari noon sa Diyos ay dapat pinanganak sa sabsaban. Kaya si Jesus ay kailangang ipanganak sa sabsaban. Kaya kahit na nagkakatok sila rin, magta-try kayo. Parang wala nangyayari. Hindi ata kalooban ng Diyos sinasara niya ang pinto. No? Kasi minsan mag-a-apply ka sa ganitong school, hindi ka tatanggapin. Maya-maya, magrereklamo ka, sabihin mo, hindi ata ito, nag-pray naman ako, bakit hindi ako matanggap-tanggap? No? Papa-pray request ka. Yung pala, dito ka tatanggapin kasi may mga kaluluwa rito na ikaw ang naka-assign. Amen po. May mga kaluluwa sa lugar na ito na ikaw ang tinawag ng Panginoon na mag-share sa kanila. Tapos sabi niya gano'n, sapagkat isinilang ngayon, atras ako sa verse 10, sabi niya, atras pa tayo. Sa verse 8, sa lupain ding iyon,
ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Parang, saan ba yung parang na yan? Para sa tabi? Saan? Parang. Alam niyo po, ang tinutukoy niya rito, so ito po yung nagpapatunay na si Jesus hindi pinanganak ng winter. No? Si Jesus po ay pinanganak around summer. Yun ang sinasabi nila. Ngayon, wala namang diferensya yun kahit na anong araw pa siya pinanganak. Kahit pa December 32 siya pinanganak eh. Ang mahalaga, pinanganak siya. No? Tapos sabi niya gano'n, sa lupain din iyon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Bakit yung mga tupa nila? Kasi pag winter, nasa loob yan ng kulungan, ng barn. Eto, nakakawala sila. Kaya kailangan may magbantay. Bakit? Kasi may mga lobo eh. No, yung balloons. Alam niyo ba yun? Yung nananakmal. No, yung mga wolves, ganyan. Tapos, sabi niya gano'n, biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumalaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Biglang may nagpakitang anghel. Ngayon, nasabi rito, natakot sila ng gayon na lamang. Sinong natakot? Yung mga tupa? Hindi Sinong natakot? Yung mga pastol. Ngayon, bakit natakot ito? Ikaw ba makakita ka ng anghel na nagniningning? Wala naman sinabi rito nakakatakot eh. Natakot lang sila. Kasi nagniningning sabi niya, nagniningning, nakasisilaw, nakaningningan ng Panginoon. So, hindi nakakatakot yan. Pero bakit sila natakot? Kasi po, meron tayong pamahiin eh. Kapag ikaw, dinalaw ka na ng mga kamag-anak mong patay sa panaginip, anong iniisipin mo? Susunod ka na. No? Kapag nanaginip ka, na dinadalaw ka na ng yumaon mong lola, ibig sabihin, mamatay ka na. Kasi noon po, may pamahiin sa Biblia na kapag nakakita ka ng anghel, mamatay ka na. Kaya dito, yung nanay at tatay ni Samson, nakakita ng anghel, ay takot na takot. Kaya nga, laging sinasabi ng mga anghel, fear not. Huwag kayong matakot. Bakit kasi? Ang pamahiin nga kasi, kapag nakakita ka ng ganito, ng vision ng isang anghel, mamatay ka na. Kaya nga nanay tatay ni Samson, nung nakita yung anghel, natakot. Kasi mamatay na. Kaya laging sinasabi ng anghel, huwag kayong naniniwala doon. Sabi niya, huwag kayong matakot. Kaya sabi niya gano'n, natakot sila ng gayon na lamang. Verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ngayon, nasa Bible na, hanggang ngayon, pinagtatalunan pa ng mga Hudyo ngayon ito. Hindi sila niniwala kay Kristo eh. No? Hindi sila niniwala na Mesaya hanggang ngayon. Kaya naman, ang Israel hanggang ngayon nagsasuffer ng kanilang pagkakamali. No? Pero pro-Israel ako. Ayan, okay, sabi niya ganoon. Verse 12, ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Alam niyo mga kapatid, yung pagka kasi pinapanganak ang tupa, meron silang ginagawa doon sa lampin eh. Tapos sinasabit ito sa doon sa parang yung fence ng sabsaban, yung fence ng perimeter ng yung bakod, nilalagay yun. Ngayon, yung lampin na yun ang palatandaan na siguro mas magandang ko po. Hindi kasi lahat ng tupa pwede mong i-over sa pare. Ngayon, meron talagang mga nag-aalaga ng tupa na designed na para na pwede mong bilhin at i-over mo. Ibig sabihin, gagastusan mo talaga. Ngayon, special na tupa ito na para sa dinesign talaga binread na kumbaga bread na hindi tinapaya bread kundi yung breeding ganon na pang-offering. At yung lampin na yan isinasabit. Kaya sabi ng mga anghel, ito ang sign. Makikita nyo na si Jesus
ay bread for sacrificing. Na si Jesus ay dinesign, si Jesus ay pinili. Ito yung special na mga tupa na ito lang ang pwedeng i-offer. No? Isinasabit yan eh. Ngayon, sabi niya ganon, sapagkat isinilang sa bayan ng Israel, okay, sabi niya ganon, itong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampinat at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan. Wow! Una, one angel lang. Ngayon, biglang nagpakita, ang dami pala nila. Alam niyo, itong bagay na ito, laging kinokontra ng napoposes ito, yung demonyong namoposes. Lagi nilang kinokontra, mas marami kami kaysa sa inyo. Lagi na lang yan na parang, kasi hindi mo kasi makita. No? Hindi niyo makita. Ay, alam niyo mga kapatid, hindi ko magamit yung telescope ko kasi laging maulap, cloudy ang langit. Wala ka naman makikita ron, may magnify mo ron, yung ulap. No? Hindi mo ma-appreciate. Pero kagabi, nung isang gabi, dahil mainit ang panahon, naglitawan yung mga naglitawan yung mga bituin. Nakita ko na naman yung Big Dipper, yung Small Dipper, nakita ko na naman eh. Tapos, nung pag-akit ko, nilagay ko na naman yung telescope ko, nakapokus na gano'n. Wala na naman makita, sabi ko, ano ba naman yan? Parang sandali lang na nag-clear yung sky. No? Ngayon, ma-effort kasing balog-balugtutin yung telescope kasi malaki pa sa akin. No? Ngayon, nung pagtutok kong gano'n, matamlay na naman ako kasi gusto kong picturean. Sayang naman, hindi ko magamit ngayon kasi laging maulan eh. Pero nung nakatutok na siyang ganyan, wala kang makitang between. Pero nung nakatutok na siyang ganyan, sinilip ko, madami pala. Hindi nakikita ng mata ko, pero nakikita ng telescope. Nakukuha niyo? Magugulat kayo na doon sa yung eyepiece, sisilipin mong ganyan. Ang dami pala. Pero yung doon sa mata mo, wala kang makita. Alam niyo, ito yung sinasabi ng Diyos sa atin na using the eye of faith, makikita ko ang kasagutan ng pangako ng Diyos. Kaya nga wala kang dahilan para maging malungkot eh. Amen? Kasi may promise si Lord sa atin eh. May promise si Lord sa atin. At gamitin natin ang telescope na ibinigay sa atin para makita natin. Ano yun? Yung faith. Yung telescope natin, yung faith natin. Na kahit na wala kang nakikita sa natural eye mo, naked eye mo, andyan yan. Andyan yan. Alam niyo kapatid, kahit na walang masave, tuloy pa rin natin ituro ang kaligtasan. Kahit walang gumaling, tuloy pa rin turo natin ang kagalingan. Bakit? Kasi ang Diyos ay Diyos pa rin kahit na walang tumanggap rin. At sabi niya ganon, sapagkat sinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon, itong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos na kataas-taasan, sabi niya, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Alam niyo, yung mga tao lang na please ang Diyos, doon lang magkakaroon ng peace. No. Nang makalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang ibinalita sa atin ng Panginoon. Bakit? No, alam niyo, palagi tayong nagsasabi na bibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. Bibigyan ka ng kasagutan ng Panginoon. Pero it's up to you na pumunta sa altar. Every day, gagawin natin ang lumapit sa Panginoon sa prayer. Every Sunday, gagawin natin ang lumapit sa simbahan. Every day, sabi niya gano'n eh, okay, alam na ng mga pastol. Okay na ba? Hindi. Sabi nila, tayo na. Puntahan natin. Every day, ang pagsuko natin ng buhay
Everyday, ang commitment natin, i-renew ito palagi. No? Kaya nga, ano ba yung Sunday natin ngayon? 17 ngayon, susunod, anong Sunday? 10 ngayon, 17, susunod. Anong susunod na Sunday after 17? 24 ba? Pasko, linggong-linggo. Pasko, tingnan natin kung may magsisimba. No? Bakit ganun? Pag Pasko, di na pwede magsimba. Tapos susunod, bagong taon. Ayan, ngayon, sa 24, mag-Facebook Live ako. Bakit iimbitahan ko po kayo na magtanong sa Panginoon? Fasting. No? Ngayon, sige, mag-fasting ka the rest of the year. Pero yung 26 hanggang 30, mag-fasting ka na. Magtanong tayo kay Lord, anong next? No? Anong susunod? Ano yung... Kasi, alam niyo, mahirap po kasing yung umasa ka na lang sa gusto mo. Bakit? Kadalasan naman po, yung kagustuhan natin ay salungat sa kagustuhan ng Diyos, kaya nga magtanong ka pa rin. At ang isang example dito, sila Pablo, sila Silas, sino pa ba, si Bernabe ay propeta at guro, and yet nag-inquire sila sa Panginoon na magtanong tayo sa Panginoon kung ano ang next step. Ba't di mo nila alam? Teacher sila. Yung nga magkakaiba tayo ng kalooban sa specific na part. May tinawag na propeta, may tinawag na teacher, may tinawag na pastor, may tinawag na ganitong, ganyan-ganyan. Ngayon, ang isa pa, saan ka tinawag? Saang lugar? Pang-probinsya ka ba? Pang-Manila ka ba? O pang-abroad ka? Mahirap magkamali. At alam niyo po, may nakalagay po rito sa Biblia na hindi natin banggitin. May isang tao rito, iting hari ito nagkasakit. Hindi nagtanong sa Panginoon kung paano magpagamot. Nagamot na lang siya ng kusa na walang prayer. Ano nangyari? Namatay. Ang sinasabi po ng Biblia ron, magtanong ka. Magtanong ka. Kasi ang Diyos, gentleman ang Diyos na kapag hindi ka nagtanong, hindi siya sumasagot No. Ask, and it shall be given unto you. Seek, and you will find. Pero alam niyo po, ang sinasabi po ng anghel dito, sabi niya, maging masaya kayo kasi may tagapagligtas na. Alam niyo ba yung kapanganakan ni Jesus ay isang regalo na sa atin? No? Yung mismong kapanganakan niya ay isa ng gift sa atin. Bakit? Kasi may chance na ang lahat ng tao, kahit yung mga tao sa Gaza. Alam niyo ba yun, yung Gaza? Alam niyo ba yun? Yung Gaza. Kung kayo nanonood ng balita, yung pinangbabalot sa sugat. Yung mga tao ron, nakakaawa. Pero nakakaawa din yung mga Israelita. Bakit? Lagpas 1,000 ng mga tao pinagre-rape. Mga Israelita to. Ni-rape ng mga Hamas. Pinatay. Yung mga bata, pasintabi po sinunog sa harapan ng magulang. Yung mga baby, ginilita ng Hamas sa harapan ng parents. Gusto ba ng Diyos to? Walang kapayapaan Pero sa kabila nito, nagwawala sila kasi inaapi kami, ganito. Kaya mga api din kami. Ang susi kasi rito, ang dahilan, kasi wala si Kristo sa kanila Kaya nga ito, ikakalat natin to. No? Ilalabas natin ito, ipoproklema din natin. At maniwala kayo, kasama ang anghel sa ministry natin. Hindi naman tumigil yung mga yan No? Nakakapagtaka kasi nakalagay po sa Bible. Yes, kasama ang anghel sa ministry natin. Kaya hindi ka naman nag-iisa No? Hindi ka nag-iisa. Nalala ko po nung time na ako po ay pauwi, traffic, at nakita ko po yung isang truck nakikipagsiksikan. No? Para bang nung lalapit na ako sa kanya, kasi maluwag yung part na yun nadidikit na ako doon sa truck. Para kasi maluwag na. Parang ayokong dumikit. Pero nakikipagdikitan po ako. Pasensya na po kayo, patawarin niyo ako dahil minsan nakikipagkarerahan ako sa truck. Ano nangyari? Talo naman ako Lagi ako natatalo, pero hindi ako takot sa truck. Pero this time, ayokong dumikit. Ginawa ko, sige, dito na lang ako sa part na matraffic. Parang meron kang pakiramdam na hindi pa ako takot sa truck. Malay ko si Optimus Prime yun. No?
lumayo ako. Alam niyo mga kapatid, may sumingit. At yung sumingit na yun, kinaladkad ng truck. At pagtingin ko, muntik na ako yun. Kalad ka rin ng truck. Nasagi na ng truck, hindi pa rin tumitigil yung truck sa pagandar. Nagagalit na yung driver. Kasi nag-lock na sila eh. Alam nyo ano eh, sabihin natin kahit wala kang inward witness, mahina yung inward witness mo, meron pa rin magsasabi sa'yo eh. May bubulong pa rin sa'yo. At trabaho ng anghel yan. Bakit? Eh galing ako sa ministry ng time na yun eh. Involve ang mga anghel sa ministry natin. Amen? Ayan, ano po. Yung kapanganakan ni Jesus ay gift na sa atin. Meron tayong chance na magkaroon ng magandang buhay. No, kung merong mang binigay ang Panginoon sa atin, hindi pa namamatay si Jesus pero yung mga anghel nagpo-proclaim na ito ang kabutihan ng Diyos sa atin. Na sabi niya, to all people. Hindi lang yung mga Israelita, kundi kahit yung mga Muslim, kahit yung Hamas, kahit yung mga terorista, yung Hezbollah, at kahit tayong mga nandito na sa Pilipinas, good news sa atin to kasi pwede na tayong magkaroon ng magandang buhay. Amen? Kanina, napansin ko po yung sinabi ni Jenny Ann na itong year na to ay challenging kasi na yung sasakyan nila hindi naman nawala, nasira. No? Mabuti naman, nagbenta, di ba? Kumbaga parang itong taon na to, ito nangyari. Habang sinasabi ni Jenny niya, naisip ko ito eh. Alam nyo, yung nag-ano lang sa akin, na parang may sumasagot lang doon sa loob ko. Di baling mawala ang pera, okay lang. Lagi naman nawawala yan pag bibili ka, di ba? Di ba? Magpaparepair ka, nawawala naman ang pera eh. Maya-maya, nag-order ka ng pizza, nawala na. Nagsambyupsal kayo, naglibre ka, nawala lahat ng pera mo. Ayan. Okay lang yan mawala kasi talaga namang winawala yan. No? Ang pinakamalaga, hindi nawawala yung nagbibigay ng pera. And my God will supply all of your needs according to His riches in glory. Kaya okay lang. Kaya minsan sabihin natin, may yung cellphone ko na naumpog. Kakainis. Naumpog. Tapos ang nangyari, nagkaroon ng pasa dito sa gilid. Sabi ko, mahal-mahal ng cellphone lang. Ngayon, nagtanong ako, magkano ang pa-repair? Kasi, buti nilang gilid siya, nagkaroon ng parang tuldok ng pentel pen. Para bang, makakainis. Naalala ko dati si Joby, nung nandito pa siya. Bumaba ng tricycle dahil meeting. Nalaglag yung shades niya. Ay, nakita ko yung mukha ni Joby na sumimangot. Nagalit siya. Para bang pagbagsak nung salamin, na yung para bang yung gumanon. Tapos nakita niya, gas-gas. Sabi niya, mahal ng bili ko rito eh. Yung nga eh. Ang mahal ng perang lumabas sa'yo. Ngayon, nakita ko rito, tapos pinatanong ko kung magkano. Wala niya magkano. Palitan na raw ng screen. 16,000 screen. Sabi ko, hindi ko naman binibili ang tindahan nyo. Binibili ko lang yung screen nyo. No? Ang mahal. Parang kumbaga, hirap na hirap ka eh. Pero alam nyo, later on matututo ka na, sige, kung anong kailangan, bigay mo lang. Sige, bakit? Kasi hindi baling mawala yung pera, wag lang yung nagbibigay ng pera. Wag nating habulin yung give. Ang habulin natin yung giver. Amen po ba? Ayan, bakit kasi? Siya naman na nagsusupply. Meron lang yan. Ang inihiling ko sa inyo, Fortuner. Kung gusto nyo, Isuzu. Ano ba yun? Ano ba yung Isuzu? MU. Kakaiba rin ito, no? MU na nga, X pa. No? Kumbaga, kung ano yung need, sige, bigay lang. Bigay lang. Nalala ko nga, sabi ni Kenneth Hagin, may nagbigay daw sa kanya ng relo.
$3,000. Naglelehan siya. May nangyari doon sa parang nagwala tayo, nilelehan siya. Milapod yung relo. Mama sa solid na dingding. Tapos, alam niyo nangyari sa relo? Biglang, hindi umakyat. Bumaba kasi gravity. Tinitingnan niya gano'n, siraan. Sabi niya, wala na, hindi lang siya kumibo. Bakit kasi ang sabi niya gano'n? Papalitan ng Diyos yan. Amen? Kaya ano lang, in everything give thanks, makakaraos tayo. No? Kumbaga, kung kailangan ibigay, sige, bigay mo lang na ganyan. Alam niyo mga kapatid, pasayin niyo kaya ibang tao, bigay niyo yung mga motor niyo. Bigay niyo yung kotse niyo. No? Ako, bibigay ko yung kotse ko, basta sinabi niyo, basta may anghel na nagpakita ba sa akin eh. Oh. Tsaka kailangan marami sila na gumagano sila. Sige, bibigay ko talaga. No? Ay okay po. No, kumbaga, pakita na nga yung katabi. Ano ba regalong gusto mo? Ano ba regalong gusto mo na ano? Alam niyo na yung sabi ba naman ng mga tao sa akin, no? Pastor, bakit puro milyon ang pinag-uusapan natin sa camp? No? Kasi kailangan i-raise natin yung level natin na ito pa lang pwede kong i-expect. Meron teacher, ito na, nagkwento na naman ako eh. Supposed to be, magka-close lang ako, di ba? Hindi, magka-close na ako. No, kasi open na lang tayo eh. Ngayon, meron yung isang teacher, ang sabi niya, titingnan ko yung talino mo ha. Sabi niya ganun. Sige sir, sabi niya ganun. Merong 2 envelope sa harapan mo. Sabi niya, talagang hiyaan na to. Parang may mga teacher na gano'n, di ba? Parang may mga estudyante silang pinag-iinitan. Naranasan ko yun. Pinag-iinitan akong teacher ko. Nung ginawa sa akin, binagsak ako. Oh, okay. So ano ngayon, pagka binagsak ka, magsasummer ka. At yung sama ng loob ko, sabi ko, Lord, di mo man lang ko iningatan. Bakit ganito? Pinag-iinitan ako ng teacher kong pangit. Ngayon, edi sige, tanggapin mo na lang yan. Ano nangyari? Sa pagkakabagsak ko, yun, nag-summer ako at doon sa summer class, meron ako naging kaklase na nag-introduce sa akin, nagpakilala sa akin kay Elilea. Tapos sa baba ko, napabuti pa ako. Amen? Akala ng demonyo, na ibagsak niya ako, hindi niya alam, mas gumanda pa yung ministry ko. Bakit? May mga tao nakilala eh. In everything, give. Ayan, insured ka ni Lord, pensionado ka pa. Ngayon, sabi nung teacher, dahil pinag-initan niya yung estudyante niya, tingnan ko ang talino mo. Sa harapan mo, merong 2 envelope. Ngayon, ang nakalagay doon sa isang envelope, isang basket ng ginto, ng kayamanan. Itong makukuha mo. Pag binuksan mo yun, nakalagay, sulat. Sa kabilang envelope, isang basket ng talino. Anong pipiliin mo? Kayo po. Ulitin ko po, ang sabi ng teacher, doon sa estudyante niya, pinag-iinitan niya sa harapan ng klase niya, pinapahiya niya. Sabi niya, anong pipiliin mo? Doon sa isang envelope, pag binuksan mo, nakalagay, makakatanggap ka ng isang basket ng ginto, kayamanan. Sa isang envelope, pag binuksan mo, isang basket nakalagay, ang matatanggap isang basket ng talino. Anong pipiliin mo? Sumagot yung estudyante, Sir, madali lang yan. Hindi na kailangang pag-isipan eh. O ano nga? May mga estudyante na nakatingin sa kanya, sabi ng estudyante, di isang basket ng kayamanan. Na parang kumanang yung teacher. Bobo ito. Yung kayamanan. Ngayon, yung mga estudyante rin, sabi ng gano'n, mali. No, kaya ka nag-aaral dahil kailangan mo ng talino. Dapat yung basket ng talino pinili mo. Ngayon, ang sabi ng teacher, mali! Pinagalitan niya, hiniya niya yung estudyante niya. Sabi niya gano'n dapat, ang kukunin mo, yung isang basket ng talino, hindi kayamanan. Sumagot nga yung estudyante. Sabi niya, Sir, kasi hindi mo kukunin yung meron ka na. Anong basket ang pinili niya? Hello? Nakuha niyo?
Hindi mo nga naman kukunin yung meron ka na. Ang kukunin mo yung wala ka. Eh, mga kapatid, tingnan mo nga yung katabi mo. Anong basket ang gusto mo ngayong Pasko? Alam niyo kung sinasabi ni Lord sa atin, all I have is yours. Lahat ng sa akin ay sa'yo. No? Halo-halo na yan. Kawawa naman yung teacher na may mili pa eh. No? Pero tayo, sabi niya, we have the mind of Christ. At lahat ng sa akin ay sa'yo. Amen. So this year, mag-expect tayo ng mas maganda, mas maayos, mas mataas na anointing, yung mas focus tayo sa pinagagawa ng Panginoon dahil lalo na ngayon nagaganap na ang prophecies. No? Ay, correct ko nga yung sarili ko. Meron po kasing bilang kita ko nung camp na 116 prophecies. Correct ko po yung sarili ko 16 prophecies po yun, hindi 116. Kumbaga, stand corrected. 13 prophecies out of 16, tapos na. Ang susunod na lang ay yung pagdating niya. So, lalo tayong napapalapit sa pagdating ng Panginoon at darating ang time, matatapos na ang pagsa-celebrate natin ng Christmas kasi yung dahilan ng Christmas, mamimit na natin. So, maging ready po tayo sa ganito. Naka-ready na po ba tayo? Amen po ba? So, maging mapagpasalamat tayo na salamat sa Panginoon. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso. Panginoon, sa'yo lamang ako. Sige, awitin po natin. Ako sa'yo'y lumalapit. Grace, sa'yo mahal namin Panginoon, nagpapasalamat sa'yo mag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman, pag-ibig mo katapatan, kahit ako minsan sa'yo'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito
tinataas ko sa iyo ang buong Rema. Ang lahat ng mga simbahan, pinakamataas na miyembro hanggang sa pinakabagong miyembro. Dalangin ko, Panginoon, na palakasin mo ang bawat isa sa pamagitan ng Espiritu mong nananahan sa bawat isa sa amin. At dalangin namin, Panginoon, na hayaan mong maging masaya kaming tiisin ang lahat ng mga challenges na dumarating sa amin. At sa lungkot na ibinibigay ng kaaway, ngayon pa lang nagtagumpay na kami. Dahil hindi namin tatanggapin ang anumang negative, ang anumang discouragement, ang anumang sadness. Bagkus, Panginoon, meron kaming dahilan para maging masaya sa pagharap namin sa bagong taon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay kasama namin. Wala pa ang ministry namin. Nangako ka na, O Diyos, na bibigyan mo kami ng tagumpay at sasamahan mo kami saan man kami magpunta. Salamat, Panginoon, sa iyong sakripisyo sa krus. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sa assignment na ibinigay mo sa amin. Narito kami, Panginoon, pinapahayag namin, pinoproclaim namin sa lahat na magpapatuloy kami na maglingkod sa iyo anuman ang mangyari. Sa iyo, Panginoon, kapurihan, pasalamat ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, at tayong lahat ay magsabi ng Amen. Ay, sige po. No, dito po natatapos ang ating Christmas party ng Manila. Ikakat na po namin yung Facebook Live, tapos kami po ay magkakainan na. No? Ngayon, kami lang ang kakain kasi hindi kayo naghanda. No, kaya pwede bang Grace, i-gano mo. Lapit ka rito, tingnan nga natin yung mga umaten dito. No. Dito ka sa harapan niya. Tapos tingnan mo nga yung mga itsura nila, tapat mo sa kanila. O sige, smile. No, smile. I-focus mo nga yung mga I-focus mo yung mga hindi nag-smile. Ayan, para mapilitang mag-smile. No, si Tatay Jom, tingnan natin kasi next year, nako, pagpunta niya sa Amerika, 5 years ata siyang minimum doon. No, kaya ngayon na lang natin makakasama. Sa anniversary pa po, no? Ayan. Ayan. O sige, tingnan mo nga, scan mo nga yung bawat yung mga dimples nila. No, tingnan mo lang yung ganyan, no? Sige, ngiti kayo. Pakita niyo naman Pasko ang inyong mga itsura. Sherwin, nasa yung regalo mo? Angat mo ang gano'n, pakita mo sa camera yung tingnan mo nga. Ayan, nakaready siya. No, ayun doon nga sa likod, tingnan natin. May bago kaming kasama rito, si Tatay, Tatay Bong, ayun, paki-zoom mo nga, ayun, nandun sa dulo. Ay, walang zoom. No, ilalapit na lang. Ayan, sige, ganun mo lang, pabatiin mo nga lang sila. Sige, lapit mo nga, sabihin niyo, Merry Christmas. Ay, magsabi naman kayo ng Merry Christmas. Awitin ko ang kabutihan mo. O sige, papasa po natin yung ating offering habang hindi, tutok mo lang sa kanila, guys. No? Dito sa puso
Sige po, sa Facebook po, babay na po. God bless you. Merry Christmas. Meron pa rin tayong Facebook Live sa 17, 24, at saka sa 31. No, tapos training natin, January 3 to 6, sa anniversary, second week ng February, ng Manila. Saka susunod-sunod na po ito. So, babay na po. God bless you. Bye-bye.